Araling Panlipunan ika-6 na baitang. Pagtugon sa hamon ng pagkabansa tungo sa pagkakamit ng kaunlaran, Administrasyong Benigno Simeon C. Aquino III at Rodrigo Roa Duterte. Mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang: una, masisiyasat ang mga programa ng pamahalaan sa pagtugon ng mga hamon sa pagkabansa ng mga Pilipino mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Ikalawa, masusuri ang mga patakaran at programa ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bansa. Ikatlo, may isa-isa ang mga kontribusyon ng bawat pangulo na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansa. Ikaapat, makasusulat ng maikling sanaysay tungkol sa mga patakaran ng mga piling pangulo, at ambag nito sa pag-unlad ng lipunan at bansa. Ngayong aralin ay tatalakayin natin ang mga nagawa ng Administrasyong Benigno Simeon Aquino III at ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Halina't umpisahan natin. Si Benigno Simeon Aquino III ang ika-15 Pangulo ng Bansa. Narito ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa kanyang panunungkulan. Pagtatatag ng butika ng barangay (BNB) kung saan mabibili ang mga murang gamot na aprobado ng Bureau of Food and Drugs (BFAD) na abot kaya ng mahihirap na pamilya. Pagsasagawa ng Expanded Program on Immunization. Nilagdaan ng Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011 kung saan ang bawat batang Pilipinong may gulang na 5 pababa ay dapat mapasailalim sa EPI at mabigyan ng libreng bakuna sa mga barangay health center. Paglulunsad ng Alaga Ka para sa Maayos na Buhay, na may layuning imulat ang mga kapos-palad na pamilya sa mga serbisyong ipinagkakaloob ng DOH at PhilHealth. Pagpapalawak ng saklaw ng mga programang pangkalusugan ng PhilHealth kung saan higit na pinalawak ng pamahalaan ang saklaw o sakop ng PhilHealth at ang mga serbisyong isinasagawa nito. Nagsagawa rin ang pamahalaan ng primary care benefits na tinatawag ding tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya, o check-up. Paglulunsad ng K-12 program. Noong 2013, nilagdaan ni Pangulong Aquino III ang Republic Act No. 10533, o Enhanced Basic Education Act of 2013, na nagsusulong sa pagpapatupad ng K-12 program. Sa ilalim ng batas na ito ay nadagdagan ng 2 pang taon ang pag-aaral ng batang Pilipino sa ilalim ng basic education, pagbibigay ng scholarship sa mahihirap ngunit matatalinong mag-aaral para makapag-aral sa kolehiyo. Sa ilalim ng Republic Act No. 10648, o Scholar ng Bayan Act of 2014. Paglulunsad ng Abot Alam Program. Noong 2014, sinimula ng pamahalaan ang programang ito sa pangunguna ng Department of Education (DepEd) at National Youth Commission (NYC). Layunin ng programang ito na turuan at gawing produktibo ang kabataang may gulang 15 hanggang 30 na hindi nag-aaral o out-of-school youth sa tulong ng programang Alternative Learning System (ALS). Pagpapatupad ng Republic Act No. 10612 o Fast Track S&T Scholarship Act of 2013 na naglalayong magkaloob ng scholarship sa matatalinong kabataang kapuspalad na may mataas na interes sa pag-aaral ng siyensya at teknolohiya. Pagpapatupad ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Layunin ng programang ito na tulungan ang mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal o cash grant para sa pangangailangan sa nutrisyon, kalusugan, at edukasyon ng mga batang nasa edad 0 hanggang 18 na taon. Pagpapabuti ng Kariton Classroom. Paglulunsad ng programang Run After Tax Evaders. Inilunsad ito ng pamahalaan sa pangunguna ng Bureau of Internal Revenue (BIR). Layunin ng programang ito na tiyaking ang bawat Pilipino ay nagbabayad ng wasto at hustong buwis. Ang hindi pagbabayad ng buwis ay itinuturing na isang krimen, kaya sinumang maparatangan ng kasong tax evasion ay maaaring maparusahan. Pagtatatag ng Kalahi CIDSS o Kapit-Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Paglikha ng Republic Act No. 6713. O mas kilala sa tawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ang batas na ito ang nagtatakda ng mga pamantayan upang gampanan ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan ang kanilang mga tungkulin ng may kahusayan, katapatan, at integridad.
Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ika-16 at kasalukuyan Pangulo ng bansa. Narito ang mga nagawa niya sa loob ng unang 2 taon ng kanyang panunungkulan. Isa sa mahalagang kampanyang ipinatutupad ng pamahalaang Duterte ay ang Philippine Drug War o War on Drugs. Ito ay isang kampanya na may layuning masupil ang patuloy na paglala ng pagbibenta at paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa buong bansa. Formal na inilunsad noong 2017 ang Philippine Development Plan PDP 2017-2022 na siyang magiging gabay ng administrasyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Binibigyang pansin ng PDP ang pagpapabuti sa sektor ng serbisyo at pagpapatayo ng mga infrastruktura para magsilbi sa operasyon ng ekonomiya, kalakalan, at pamumuhunan na kailangan sa pandaigdigang kalakalan. Ito ay nakasalig sa estratehiyang Build program na nakatuon sa pagpapatayo ng malalaking infrastruktura. Pagpapatupad ng Train Law o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law na nilagdaan noong ika-19 ng Disyembre taong 2017. Ayon sa BIR. Sa pamamagitan nito, bababa ang personal income tax ng mga empleyado kung saan walang ikakaltas sa mga sumusweldo ng 20,000 piso pababa kada buwan. Subalit kasabay ng pagtaas ng monthly take-home pay, itataas ang buwis ng ilang bilihin tulad ng inuming may asukal, produktong petrolyo, at mga sasakyan. Pagbibigay ng libreng tuition sa kolehiyo sa bisa ng RA 10931 o mas kilala sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ayon sa batas na ito, magbibigay ng libreng subsidiya sa tuition ng mga mag-aaral sa state universities and colleges, local colleges and universities, at technical vocational institutes na pinamumunuan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pagbabawal sa hospital deposit sa bisa ng RA 10932. Ang batas na nagbabawal sa deposito o maagang pagbabayad ng mga pasyente upang makakuha ng kwarto sa ospital at dapat bigyan muna ng paunang lunas ang pasyente sa oras ng emergency. Ang mahuhuling lalabag sa batas na ito ay maaring makulong at pagmultahin. Pagpapalawig ng bisa ng pasaporte o ang Republic Act No. 10928 na naglalayong gawing 10 taon ang bisa ng pasaporte sa bansa sa halip na 5 taon. Sinasaklaw nito ang mga pasaporte ng mga nasa legal na edad. Pagpapahaba ng bisa ng driver's license sa bisa ng Republic Act No. 10930. Ayon sa batas, 5 taon na ang bisa ng driver's license, maliban sa mga kumukuha ng student permits. Binibigyan linaw ng batas na ito na ang may hawak lamang ng professional at non-professional driver's license na walang kaso sa paglabag sa kahit anumang batas trapiko ang may karapatang kumuha ng 5 taon lisensya. Pagpapatibay ng mabuting relasyon sa iba't ibang bansa na kapag segowa ng 15 presidential trips sa 17 mga bansa o estado ang Pangulo. Ayon sa Department of Foreign Affairs DFA, maaring mauri sa 3 ang mga paglalakbay ng Pangulo, state visit, official visit, o working visit. Ang ginawang pagbisita ng Pangulo ay nakatutulong ng malaki upang patuloy na magkaroon ng matibay at maayos na relasyon ang Pilipinas sa ibang bansa. Pagsasabatas ng Universal Healthcare Act noong Pebrero taong 2019 ay nilagdaan bilang batas ang Republic Act No. 11223. O mas kilala bilang Universal Healthcare Act. Sa ilalim ng batas na ito, mas pinalawig ang pambansang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng automatikong pagiging miyembro ng mga Pilipino sa PhilHealth. Layunin din itong mabigyan ng pinakamataas na posibleng kalidad ng pangangalaga sa kalusugan ang bawat Pilipino. Tandaan, maraming programang naisabatas sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Aquino na siya nating pinakikinabangan sa ngayon. Sa kabilang banda, patuloy ang serbisyo publiko na ginagawa ng Administrasyong Duterte, kabilang na ang mga programang makatutulong ng lubusan sa mga mamamayang Pilipino sa mga susunod na taon at henerasyon. Tama o mali, napatupad ang K-12 curriculum sa panahon ni Pinoy. Sagot, tama. Tama o mali, sa panahon ni Pangulong Duterte ang programang Build. Sagot, tama.
Tama o mali, walang mga kontrobersya sa panahon ng pamumuno ng dalawang pangulo. Sagot, mali. May mga kontrobersya rin sa pamumuno nila. Basahin ang mga ito sa ating Student Learning Guide.